Okay, sige po, tuloy tayo. Ano po nakikita niyo rito? Sino yung mga yan? Mga kontrabida, sino ba yan? Paquito Diaz, Max Alvarado, si Toco. Ito pa. Ayan, sino naman yan? Mga girl naman. Ang tawag dyan? Kontrabida. Yung mga bata dito, baka hindi niyo inabot yan. Ito naman sa inyo. Ayan, ang kilala ko lang dyan si Thanos. Hindi ko na alam ang pangalan ng iba. Okay. And obviously, ngayong umaga nito, ang title ng pag-uusapan natin, kontrabida. Sino dito kontrabida ka? Natawa. Parang narelate agad Sino dito kontrabida ka sa mga anak mo? Kontrabida ka sa asawa mo? Kontrabida ka sa kaibigan mo? Meron ba dito nasasabihan ka na, ano naman to, kontrabida naman to, awit naman to, nakakainis naman to, meron ba? Siguro lahat tayo naranasan na natin, naging kontrabida sa buhay. Tama po ba? Okay. Now, bago natin ituloy, basahin muna natin yung salita ng Diyos. Pwede ko po bang imbatahan lahat muli na tumayo? Basahin lang natin ang salita ng Diyos. Sabi sa Hebrews chapter 4, verse 1, "Therefore, since the promise of entering His rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it." Verse 2, "For we also have the good news proclaimed to us, just as they did. But the message they heard was of no value to them, because they did not share the faith of those who obeyed." Talon po tayo sa verse 9 and 10. "There remains then a Sabbath rest for the people of God." By the way, ito pong binabasa natin, it's about the Sabbath day and the Sabbath rest. "For anyone who enters God's rest also rests from their works, just as God did from His. Let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following their example of disobedience." And verse 12, "For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart." Let us pray. Hallelujah, Lord. Muli, salamat sa napakagandang salita mo, O God. Muli, Lord, sa umaga na to, buksan mo ang isip at puso ng bawat isa. Hayaan mo matanggap namin ang salita mo at ito po ay may apply namin sa aming buhay. Panginoon, muli sa umaga na to, ikaw lang ang makita, marinig at maramdaman. At sa ilang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po. Makakaupo na po tayo. Okay, balik tayo sa pinag-usapan natin kanina. Meron ba dito nag-i-invite ka pa? Nag-i-invite pa na makarating dito para makarinig din yung kakilala mo ng word ni Lord. Sino dito first time ka? First time ka po dito, taas ang kamay. First time mo lang nakarating dito, wala? Pambira, hindi tayo nag-i-invite. Okay, so meron ba dito nag-i-invite ka, tapos parang kontrabida ka na, parang naiinis na sa'yo yung i-invite mo, nakukulitan na? Meron, may nagtataas ng kamay. O ini-invite, o kaya naman, baka ikaw mismo, may naririnig ka, o may nagsasabi sa'yo na simba ng simba, banal-banalan, medyo may attitude din naman. Meron bang ganon? Narinig mo na yon? O naparinggang ka na sa social media ng ganon? Siguro yung iba sa atin, meron. Tama po ba? Okay. At one time or point in our life, minsan, nararanasan natin na maging kontrabida bilang mga Kristiyano. Tama po ba? Pero don't get me wrong, mamaya pa explain natin bakit kontrabida yung atin pong title. Okay, even if you look kontrabida, will you stop? Kahit na ikaw ay feeling mo parang nagiging kontrabida ka na sa kapwa mo because of your faith, titigil ka ba? At based sa binasa natin, number 1, will you stop from entering God's rest? Titigil ka ba na sumimba? Titigil ka ba na purihin ang Diyos at makinig sa salita, magpaturo sa Kanya, magpaayos sa Kanya? Once a week, at least once a week nandito. Tama po ba? Titigil ka ba kung nasasabihan ka na simba ka ng simba? Wala naman nangyayari. Sabi sa binasa natin, verse 9 to 11, there remains then a Sabbath rest for the people of God. For anyone who enters God's rest also rests from their works, just as God did, or just as God did from His. So alam natin si Lord, matapos niyang gawin ang lahat, nagpahinga siya. So sabi ni Lord, or sinasabi sa atin ni Lord, tayo, huwag puro trabaho. Kailangan din natin magpahinga. At pinakamagandang pahinga sa presensya ng ating Panginoon. Amen po ba?
Amen. Let us therefore make every effort to enter that rest. Bigyan natin ang effort natin na tayo lagi nakakapasok doon sa kapahingahan na binibigay ng Diyos, so that no one will perish by following their example of disobedience. Nakakalungkot po, maraming nagkiklaim na Christian, pero hindi sumisimba. May kilala kayong ganon? Christian ako, born again Christian ako, pero hindi sumisimba. Bakit? Ba't kaya? Maraming dahilan. Pwedeng natisod sa pastor, pwedeng natisod sa kapwa niya mananampalataya. Ano pa? Pwedeng natisod sa worship ambience. Meron akong kilalang ganon. Ayaw niya ng mga maraming ilaw, yung maingay, gusto niya solemn lang lagi. Natisod, hindi na sumisimba. O kaya naman, ayaw na talagang sumimba kasi para sa kanila, burden ang pagsimba. Imagine, isang buong linggo binigay ng Diyos sa'yo. 1 oras lang. Dito po, service, 1 oras lang. Bibigay mo kay Lord 1 oras lang. Ayaw mo pa. Tama po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Okay. Ang pagsimba po ay kailangan natin dahil kailangan natin ng kapahingahan galing sa Diyos. Dito po tayo nakakapahinga. Maaaring yung katawan natin pagod. Pero yung salita ng Diyos, in the name of Jesus, lahat ng marinig nyo sa salita ng Diyos, yun po ay magbibigay sa atin ng kapahingahan. Amen po ba? Ng kapayapaan sa ating puso. Sabi sa Hebrews 4:1, therefore, since the promise of entering His rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. Meron ba dito simba ng simba pero may mga Sunday hindi ka nakaka-attend? Meron. O kaya naman, minsan yung event, family reunion, natapat ng linggo, hindi ka naka-attend. Pero sana naman, kahit hindi ka naka-attend, kahit mag-online ka lang, okay na yon. Kailangan mong pumunta o humarap sa presensya ng Panginoon. Kung hindi mo kaya everyday, at least once a week man lang, nagpapahinga ka sa piling ng ating Panginoon. Tama po ba? So kung meron tayong mga outing, natapat ng linggo, may lakad tayo, okay lang po yon. Hindi maiiwasan, minsan ganun talaga. Pero we suggest, at least man lang, meron tayong online service, makapag-online service ka man lang, para hindi ka pa rin nawala sa presensya ng Diyos. Tama po ba? Okay. By the way, sa mga online, kung ito po ay recorded, sa mga nasa online, we invite you dito po sa actual or physical presence ng ating Panginoon. Mas masarap po dito sa bahay-sambahan ng Panginoon kaysa po dyan sa harap ng ating mga cellphone o ating mga laptop. Tama po ba? We invite you, bukas na bukas po ang simbahan, i-feel po natin mas masaya, mas masarap ang presensya, ang pakiramdam kapag live nandito ka po sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Although yung nasa online, andun pa rin naman si Lord kasama mo. Si Lord kahit nasaan, nandun siya. Basta hinanap mo siya. Tama po ba? Pero iba pa rin yung kasama mo yung congregation, lahat kayo family of believers, lahat kayo sabay-sabay, nagpupuri at nagpapaturo sa Panginoon. Amen. Amen. Even if you look kontrabida, titigil ka pa. Kakaba. Una kanina, titigil ka ba sa pagsimba? Ngayon naman, titigil ka ba from making others believe? Titigil ka ba na ikwento siya sa iba? O malaman ng iba ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo para sila din, hangarin nila yung Diyos sa buhay nila. For we also have had the good news proclaimed to us, just as they did, but the message they heard was of no value to them. Yun yung nakakalingkot. Sabi dito, lahat tayo nakarinig na i-proclaim na sa atin ang good news. Kaya lang, actually pati sila, just as they did. Maraming tao nakarinig na, kaya lang, the message they heard was of no value to them. Hindi nila binigyan pahalaga. Inisnab lang ang salita ng Diyos. Ang good news, ang magandang balita para sa ganda ng buhay nila at kaligtasan nila. Inisnab lang ng tao, nakakalungkot. Because they did not share the faith of those who obeyed. So tayo po mga naniniwala, yung pananampalataya natin sa Diyos, i-share po natin para baka sakali yung mga tao na to, makishare na rin sila doon sa pagkainan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Okay, buhay pa. Nagising pa. Ito po, example lang. Sabi diyan, repent from all your sin, trust Jesus. Repent from all your sin, trust Jesus. John 8:44. So, ito naman, itong mga to, inaatake nila. Okay, pasensya na po nabigay kong example. Dito po sa scenario na to, sino sa tingin niyo yung kontrabida? Yung babae?
Ito po, maaaring yan parada o gathering nung mga, tawagin nating LG. Gathering nila. Ang totoong kontrabida dito, yung may hawak ng placard. Kasi hindi siya invited dyan. Basta lang siya umepal, basta pumasok sa dyan, may hawak siyang placard. Ano nakalagay sa placard niya? Humingi na kayo ng tawad, magtiwala kayo sa Panginoon. Itong tao na to, maaaring mistulang kontrabida siya dyan sa senaryo na yan. Pero bakit niya ginawa yon? Kasi naniniwala siya, nakatulad natin na makasalanan din. Itong mga ganitong tao, mga LG, naniniwala siya mahal din ng Diyos. Tama po ba? At naniniwala siya, itong mga LG na to, ay gusto rin ng Diyos na makilala siya dahil kailangan din nila ang Panginoon. Amen. Andiyan pa ba kayo? Okay. Kaya siya nandyan, nag-astang kontrabida siya, basta siya pumasok dyan, may dala pa siyang placard. Kasi gusto niya na siya niligtas ng Diyos, ang gusto niya, yung mga ganyan, mga LG, makarinig din. At baka sakali, sila din ay tumanggap sa ating Panginoon. Sa mundo natin ngayon, sino ang feeling ape o bida? Ngayon po, as we speak, sino yung feeling na inaapi nyo kami? Parang kami naman yung bida, pero parang inaapi nyo kami. Unang-una, yung hindi nire-respetong paniniwala. Narinig nyo na po ba yung sinasabi na iba-iba yung paniniwala natin, pero magrespetuhan na lang tayo? Tama po ba? Dito po, tinuro po ni Pastor yung about sa respect. Naalala nyo? Na irespeto natin ang bawat isa. Amen. Tama po ba? Narinig niyo yun, turo ni Pastor? Okay, irespeto natin ang bawat isa, pero yung maling paniniwala, hindi dapat nire-respeto. Hindi po natin sinabi na pagalitan natin sila, sabihin natin na mali, masama yung paniniwala nila. Hindi po ganon. Hindi po ganon ang tinuturo natin. Pero hindi natin nire-respeto o nire-regard yung maling turo. Tama po ba? Doon tayo sa tama at yung tamang turo, kailangan malaman din ng iba. Amen po ba? Para sila makalaya doon sa maling turo. Amen. Hindi ko na po babanggitin. Sino pa yung failing ape? Yung hindi binibigyan ng karapatan. Alam nyo na yon. Yung karapatan namin to, karapatan naming magmahal, karapatan naming magpakasal, kahit pareho kami. Karapatan. Feeling na inaape. Pero ang totoo, hindi talaga po pwede. At pangatlo, yung feeling sinusuppress ang kalayaan. Meron ba dito feeling mo hindi ka malaya? Feeling mo may nagsusuppress ng kalayaan mo? Mga kabataan, feeling mo ba sinusuppress ng magulang mo yung kalayaan mo? Kapag sinabi sa'yo, wag mo na jowa-jowa, aral muna. Feeling mo sinusuppress ka? Yun ay para sa kabutihan mo. Ngayon kung ikaw ay pumasok pa rin dyan, at hinayaan ka ng magulang mo, yun ay dahil mahal ka ng magulang mo. Gusto niya lang maging masaya ka. Pero ang panalangin ng magulang mo, gabayan kayo ng Panginoon dyan sa kung anumang relasyon na pinasok nyo. Amen po ba? Ganyan pa po ba kayo? Okay. Kalayaan, sinusuppress yung kalayaan. Pero ang totoo, yun po ay ginagawa dahil may magandang dahilan. Sa pelikula, sisikat ang bida kung magaling ang kontrabida. Tama po ba? Sino yung mga naging best actor, best actress? Yung kontrabida nila, yung katulad ng mga pinakita natin kanina. Di ba? Pag ang kontrabida, nakakainis, nakakagigil, malakas manampal, lalabas talaga yung iyak ng bida. Tama po ba? Talagang ngaw-ngaw, suntukin ka ba naman ng malakas talaga ng kontrabida? Tama po ba? So kapag magaling ang kontrabida, ang bida sisikat. Pero sa totoong buhay, mapapabuti ang bida kung magtatagumpay ang mistulang kontrabida. I hope nakukuha po natin yung kung saan tayo papunta. Sa totoong buhay po, mapapabuti yung bida, yung kaninang nagsasabi na sinusuppress yung kalayaan, yung pinakikailaman ng paniniwala, yung kaninang binasa natin, sila po ay mapapabuti kung magtatagumpay ang mistulang bida. Yung mistulang kala mo kontrabida, pero ang totoo, yung sinasabi niya, yun ay para isa kabubuti nung bida. Tama po ba? Even si Jesus, even ang ating Panginoon, nagmistula siyang kontrabida noong mga panahon na siya ay nagkatawang tao. Tama po ba? Maraming galit sa kanya. Lalo na yung mga scholars ng Bible, ng Word. Scholars ng Scripture. Mga galit sa kanya. Ang tingin sa kanya kontrabida. Sinabihan pa nga siya na ang ama niya yung Diablo o si Satanas. Galit sa kanya. John 15:18. Sabi ni Lord,
If the world hates you, you know that it hated me before it hated you. So kung ikaw may naiinis sa'yo, may nagagalit sa'yo, dahil sa pananampalataya mo, basta wala kang ginagawang masama, tandaan mo, si Lord din, naranasan niya yon. Kinainisan siya ng mga tao dahil doon sa gusto niya, yung sa good news na dulot o bigay niya. Sa Matthew 21, sabi dito, Jesus entered the temple courts. Ito po yung kwento na si Jesus ay nagalit. Kasi yung templo, nagpapalitan ng pera, nagtitinda ng mga, ang tawag doon? Mga kalapate. Temple courts and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. So para doon sa mga taong nandoon na nagtitinda, sino ba itong kontrabida nito? Bakit sinira yung mga paninda natin? Bakit itinapon? Tama po ba? Anong dahilan ni Jesus? It is written, He said to them, my house will be called the house of prayer, but you are making it a den of robbers. Pangatlo, Matthew 12. Make a tree good and its fruit will be good, sabi ni Lord. Or make a tree bad and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. At yun pong highlighted, sabi ni Lord po to you brood of vipers, how can you who are evil say anything good? Sa Tagalog, kayong mga, brood, parang pulutong, parang ganon, na mga ahas, kayo, paano na kayo ay masasama, paanong lalabas sa inyo ang anumang kabutihan or anumang mabuti? Imagine, sinabi niya yon doon sa mga pinagsabihan niya. Possible yan yung mga scholars ng ng scripture. For the mouth speaks what the heart is full. So dito makikita po natin, even si Lord, nagmistulang kontrabida dahil yung gospel na binibigay niya sa tao, yung kaligtasan na binibigay niya sa tao, ay inaayawan ng tao. Tama po ba? At ang panghuli, ito po yung sinabi ni Lord sa mga apostle niya, disciple niya, ako ay huhulihin, pahihirapan, at ipapako sa krus. Ano sabi ni Peter? Peter took him aside and began to rebuke him. Aba, nirebuke ni Peter. Sabi ni Peter, never Lord, he said, this shall never happen to you. Di ba? Ang bait ni Peter, paprotektahan si Jesus. Siguro gusto niya sabihin, huwag kang mag-alala Lord, nandito kami, hindi namin nahayaang mahuli ka o pahirapan ka. Ano sabi ni Jesus? Jesus turned and said to Peter, get behind me, Satan. Yung tao na, sabihin na natin yung panahon na yun, si Peter parang medyo kanang kamay niya, malapit sa kanya . Yung taong malapit sa kanya at sinabi na hindi ka mapapahamak, ipagtatanggol ka namin, sinabihan pa niya Satanas. At sabi niya, you are a stumbling block to me. Umalis ka sa dadaanan ko, nakaharang ka. Ang sabi ni Lord. Sabi niya, you do not have the mind and concerns of God, but merely human concerns. Ganito po yan. Halimbawa, ikaw, supposed to be nagtatrabaho ka Monday to Saturday. Trabaho ka, pasok, uwi. Tapos, pagdating ng linggo, nakita ka ng kaibigan mo, nagbibihis ka, pupunta kang church. Sinabihan ka ng kaibigan mo, pare, puro ka trabaho, Monday to Saturday. Linggo, magpahinga ka naman. Pupunta ka pa ng church, pahinga mo na yan. Kaya mo bang sabihin dun sa tao na, get behind me, Satan? Sino dito kayang sabihin yon? Puta po, oy Satanas, pumunta ka sa likod ko, nakaharang ka sa dadaanan ko. Tapos sasabihin pa, you do not have the mind of God, but merely human concerns. Kaya mong sabihin, biro mo yung tao concerned sa'yo. Imagine niyo po yung tao concerned sa'yo, pahinga ka naman, puro ka trabaho. Linggon-linggo, pahinga ka naman, sisimba ka pa. Di ba? Kaya mong sabihin sa tao na umalis ka sa harap ko, Satanas. Kuha po ba natin? Andiyan pa po ba kayo? Nakukuha niyo kung saan tayo papunta? Marami pa po. Yung binasa nating word kanina, verse 12, for the word of God is alive and active. Ito po, kung mapapansin natin, ang salita ng Diyos, ito yung character. Medyo mabigat kung iisipin natin. For the word of God is alive and active, buhay at aktibo, gumagalaw, kumikilos. Sharper than any double-edged sword, matalas. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrows. Tumutusok, tumatagos ang salita ng Diyos. Kuha po natin. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Judger pa.
Nagja-judge daw siya ng thoughts and attitudes of the heart. Yan po ang description ng salita ng Diyos sa Hebrews chapter 4, verse 12. Now, ang tanong, do God's word seem kontrabida? Kung ganyan ang description ng salita ng Diyos, kontrabida ba ang salita ng Diyos? What should be its effect? Ang salita po ng Diyos, dapat alam natin kung ano yung dapat maging effect or epekto sa buhay natin. Ready na po ba kayo? Ayaw nyo na yata. Ready na po ba tayo? Tuloy natin. Okay. Ang salita ng Diyos dapat may epekto. Una, it should be giving life and actively working in our lives. Sa verse 12, for the word of God is alive and active. Ang salita ng Diyos buhay. Ang salita ng Diyos dapat nagbibigay buhay. Hindi ka dapat inaantok pag salita ng Diyos ang pinag-uusapan. Tama po ba? Dapat buhay. Yung salita ng Diyos, binibigay yan sa'yo para ikaw ay magkaroon ng buhay. Para ikaw ay sumigla, dapat excited ka. Sino po ba dito excited ka pa na sumimba pag Sunday? Dapat nagbibigay ng buhay. Yung ikaw ay down na down, may problema ka. Dapat pag narinig mo ang salita ng Diyos, para yan sa'yo. Para ka bigyan ng buhay, para palakasin ka. Tama po ba? Ang salita ng Diyos, it should be giving life and actively working in our lives. Pag sinabing actively working in our lives, ganito po yan, example. Sino dito pagkatapos mo sumimba, dali-dali nagpo-post ka. Pinapakita mo sa mga friends mo doon sa social media, kung ano yung narinig mo, na-bless ka, sinishare mo sa kanila. Tama po ba? Anya pa ba kayo? Okay. Actively working in our lives. Paano yon kung ang nagturo, ayaw mo? Magpo-post ka pa rin ba? Amen. Praise God. Kahit gusto mo o ayaw mo yung nagturo, salita ng Diyos yun ay makakabuti sa'yo. At pag yun pinost mo, makakabuti rin yun doon sa makakabasang tatanggapin yung salita. Amen po ba? Hindi tayo tumitingin kung sino ang nagtuturo. Nakatingin po tayo sa Diyos, nagpo-focus tayo sa Diyos, at ang ninanamnam natin yung salita niya, hindi yung taong nagbibigay ng salita niya. Amen po ba? Amen. Andiyan pa tayo. Okay. It should be actively working in our lives. Philippians 2:13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. His good purpose. Ang Diyos ang kumikilos daw sa atin, sa iyo, to will and to act, para gustuhin at kumilos ka nang naaayon sa purpose or good purpose ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya po ang salita ng Diyos, kung ikaw ay na-bless, yan ay pinost mo, yan po ay para doon sa mga kaibigan mo. At ulitin ko, ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Kahit sino mag-deliver niyan, yan po ay makakatulong sa iyo at makakatulong sa mga taong gusto mong ma-reach out ng salita na yan. Amen. Andiyan pa ba kayo? Pasensya na po, medyo namamaos. Pangalawa, ano ba dapat ang ginagawa o epekto ng salita ng Diyos? It should be making a cut either to cause pain or to cure. Sharper than any double-edged sword. Ang salita ng Diyos matalas. Dapat siya humihiwa. Dapat ang salita ng Diyos may epekto, tumatagos sa atin. Tama po ba? Pagka ikaw ay medyo may ginagawa o naiisip, sinasabi na hindi tama, dapat ang salita ng Diyos humihiwa. Dapat may nararamdaman kang sakit. At yung sakit na yon, pinaparamdam ng Diyos sa'yo para gisingin ka. Para sinasabi ng Diyos, binibigyan kita niyan, pinararamdaman ko yan, tumatagos yan sa'yo para ikaw ay maayos dahil meron kang ginagawang hindi tama. Amen po ba? It should be making a cut. Alam niyo po yung di ba pag nag-o-opera, hinihiwa? Masakit yon, although naka-anesthesia yung inopera. Hinihiwa at kinukuha yung kung ano yung nasa loob or inaayos kung ano yung nasa loob. Para ano? Para gumaling yung tao. Tama po ba? Ino-opera para gumaling. Ganon din ang salita ng Diyos. Kailangan humihiwa siya. Kasi kapag hindi na humihiwa yan, nakakaparinig ka ng salita ng Diyos, wala nang dating sa'yo. Ibig sabihin, perfect ka na. Meron ba dito perfect? Dito sa mundo, walang perfect. Ang perfect na sa langit. Tama po ba? So, ibig sabihin, pag hindi na yan tumatama sa'yo,
dapat nasa langit ka na. Sino ba yung katabi mo? Andyan pa naman. Nahahawakan. Okay, nahahawakan pa naman. Dapat ang salita ng Diyos, humihiwa, at yan pong hiwa na yan, nagbibigay ng kagalingan. 1 Corinthians 1:18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Pakinggan niyo po to. Ang salita ng Diyos, ang good news, message of the cross, ay kalokohan, foolishness. Kanino? To those who are perishing. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Nahawakan pa ba? Hindi unti-unti nagpe-perish. Hindi unti-unting nawawala. Okay. Ang salita po ng Diyos ay kalokohan, foolishness, dun sa mga papunta sa hindi maganda. Kaya nga po, kung hindi mo nararamdaman ang salita ng Diyos, mag-isip-isip ka. Huwag mo hayaang ikaw yung perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. Tama po ba? Sa katulad natin, na gusto ni Lord na ma-save, makarating tayo doon sa kaharian niya, kapangyarihan po ng Panginoon, yung pong salita niya. At yung paghiwa sa'yo, ulitin ko, yan po ay paggising sa'yo. Para po ikaw ay matauhan kung ano man yung dapat ayusin sa buhay mo. Amen. Amen. Pangatlo, it is breaking into our inner being. Ang salita ng Diyos, tumutusok, tumatagos. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. Okay po? Breaking into our inner being. Ano ba siya? Tumatagos siya? Dividing soul and spirit. Ano ibig sabihin yan? Ito lang po yung in-impress sa akin ni Lord. Naalala niyo yung kantang, gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Matagal ng rap yun. Okay, naalala niyo yun? Ang tao gustong bumait. Wala naman taong gustong magpakasama eh. Tama po ba? Ang tao gustong bumait, yung kaluluwa mo, yung soul mo, which is yun yung totoong ikaw, ay gustong magpakatinaw, magpakaayos. Kaya lang yung espiritu, baka yung espiritong bumubulong, at sinasabihan ka, wag mo tigilan niya, masarap yan. Wag mo tigilan yan, maganda yan. Yung espiritu na yon, sa salita ng Diyos, it will penetrate into dividing soul and spirit. Yung espiritu na yan na maaaring bumubulong sa'yo para ipagpatuloy kung ano man yung ginagawa mo na hindi tama sa harapan ng Panginoon. Aalisin ng Diyos, papalitan niya ng espiritu niya. Para yung spirit niya, at the same time, yung kaluluwa mo, magra-rhyme na. Para yung gusto mong bumait, magagawa mo na. Tama po ba? Malinaw po ba? And even, it penetrates even to dividing joints and marrow. Alam niyo yung joints? Yung ano ba yan, yung didikit sa buto? At yung buto mismo, yung marrow, yung bone marrow, yung laman niya sa loob. Di ba? Tumatagos yung salita ng Panginoon yon. Hindi ko alam kung naranasan nyo na, yung minsan, nagpupuri ka, ramdam na ramdam ang presensya ng Diyos, tapos feeling mo minsan parang kumakalog yung tuhod mo. Para ka nang ihina, napapaupo ka. Naranasan nyo na po yon. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Gusto lang, pag naranasan mo yon, malamang gustong iparamdam ng Panginoon sa'yo na ikaw ay mahina. At ang kailangan mo lang yung kalakasan niya. Tama po ba? Physically, pinaparamdam ng Diyos sa'yo, hindi mo kaya, mahina ka. Pero nandito ako ang magpapalakas sa'yo. Amen po ba? Ang salita ng Diyos is breaking into our inner being. Sabi sa 2 Timothy 3:16, 17, all scripture is God-breathed and is useful para saan? For teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ang salita daw ng Diyos, hiningahan ng Diyos, God-breathed, galing sa Kanya, at sabi diyan, useful siya para dito sa apat na to. Ganito po yan. Kung ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, at ikaw ay natututo na babago, by hearing and hearing the Word of God, sabi sa Bible, tama po ba? Pakinig ka ng pakinig, binabago ka ng Diyos unti-unti. Kapag ikaw ay nagpapaturo ka na, hinahayaan mo na ang Diyos na turuan ka, sumusunod ka na. Kapag ikaw ay nagpaparebuke na, nasasaktan ka sa salita, pero tinatanggap mo at pinipilit mong magbago. Kapag ikaw ay kinokorek na ng Diyos
at tinataggam mo yung correction na yon, at kapag ikaw ay gusto mo nang magpa-train in righteousness, meron po tayo ditong tinatawag na CLDP training. Sino dito mga nakapag-CLDP na? Okay, marami-rami. Kapag ikaw nagpapatrain ka na, nagsi-CLDP ka na, ibig sabihin, ready ka na magpa-train. Sabi sa verse 17, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Kapag ito palang apat na to ay tinanggap mo na sa buhay mo, nagpapaturo ka na, nagpaparebuke, nagpapakorek at nagte-training ka na, you are becoming a servant of God. Ibig sabihin, sinuko mo na talaga yung buhay mo ng buong buo sa Diyos at ready ka na magpasakop sa Diyos, ready ka na maglingkod sa Kanya. Amen po ba? Amen po ba? Gusto mo bang maranasan yung apat na yan? Gusto mo na bang mag-serve kay Lord? Ang pagsaserve, baka po yung iba na-intimidate, marami pong klase ng pagsaserve sa Panginoon. Mamaya po may kukwento ako sa inyo. At pang-apat, rebuking our mind and heart. Ang salita ng Diyos po, it judges the thoughts and attitudes of the heart. Bakit? Ano ba yung mind or yung thought? For out of the heart come evil thoughts. Yung palang mga evil thoughts, mga isip na masama, nanggagaling sa puso. At sabi diyan, ano yung mga yon? Murder. Sino dito na naranasan mo na magalit? Yung galit na galit ka, yung kaaway mo, gusto mong saktan. Meron bang ganon? Minsan nga naiisip mo na nakakalungkot. Naiisip mo, sana may mangyari masama sa kanya. May mga ganon. Murder. Iniisip mo pa lang, pero nagkakasala ka na. Sabi sa Bible, sabi ni Lord, isip pa lang, nagkakasala ka. Sa mga may asawa, adultery. May asawa ka, tapos naiisip mo lang, wala lang, try ko kaya sa iba. Niisip mo pa lang, nagkakasala ka na. Sexual immorality. May asawa o walang asawa. Iniisip nyo palang gawin, nagkakasala ka na. Theft, alam natin yan, pag nanakaw o pangungupit. False testimony and slander, masamang salita sa kapwa. Iniisip mo palang na magsalita ng masama sa kapwa mo, nagkakasala ka na. Ngayon, anong ginagawa ng Word of God? Anong sinasabi nan? Anong pinag-aaralan natin? Anong ginagawa ng salita ng Diyos? Kapag ikaw ay babad sa salita ng Diyos, yung isip pa lang na masama na, hindi na yan lalabas sa bibig mo, hindi mo na yan gagawin. Tama po ba? Pwede po ba yan pag may naisip kang masama, Lord, inaayawan ko ang masamang isip sa pangalan ni Jesus. Alam mo na kasi kapag inisip mo ng inisip yan, pinagbulay-bulayan mo yan. Inulit mo ng inulit sa isip mo yung gusto ng puso mo. Hindi imposible, masasabi mo yan o magagawa mo yan. Ano bang kasalanan yan? Tama po ba? So, kailangan natin ng salita ng Diyos para na sa isip pa lang nare-rebuke na, naaalis na. Amen po ba? Andyan pa kayo. O, 3 na yung nababala. God's word is not kontrabida. Ang salita po ng Panginoon ay hindi kontrabida. Rather, ito po yung summary natin, ang salita ng Diyos gumigiba. Anong ginigiba niya? Ginigiba niya yung mga plano ng kaaway sa buhay mo. Tama po ba? Winawasak ng salita ng Diyos yung mga gagawin at ng kaaway sa buhay mo. Tama po ba? Ang salita ng Diyos, di ba yung sa armor of God, naalala nyo? Sword of the Spirit, which is the Word of God. Yun po ay parang espada na yun po ang panlaban natin sa kaaway. Kaya kapag tayo po ay babad sa salita ng Panginoon, ang kaaway po walang magagawa, gigibain siya ng Panginoon natin. Amen po ba? At ito yung summary natin. Number 1, it gives life and works in our lives. Ang salita ng Diyos dapat nagbibigay ng buhay sa atin at dapat kumikilos siya sa buhay natin. Pangalawa, it causes pain to cure. Ang salita ng Diyos talagang makakasakit kasi tayo work in progress, mga tao tayo. Kung ikaw ay nasasaktan, okay yan. Kasi yung sakit na yan, ang purpose niyan para matauhan ka, para gamutin ka ng Diyos. Ang salita ng Diyos, it breaks into our inner being to make us right. Tumutusok, tumatagos sa kailaliman ng pagkatao mo para itama ka. At ang salita ng Diyos, it aligns our mind and heart to His will. Ang salita ng Diyos, kailangan natin parang masusunod sa buhay natin ang kagustuhan ng Diyos, hindi ang kagustuhan natin. At ang kagustuhan ng Diyos, siguradong makakabuti sa buhay natin. Amen po ba?
Balik po tayo sa kanilang video, yung piniplay natin. Okay, una na panood ko yan, tawa ko. Kasi yung tunog niya, ganon. Parang nakakaloko. So nakita niyo yung mga tupa, takbuhan, lalabas, may bantay, balikan. Ganito po yan. Diyan sa pinanood natin, sino ka sa palagay mo? Isa ka ba doon sa mga tupa na nagpupilit tumakas, alam ng mali, gagawin pa? O kaya lagi na lang may dahilan, lagi na lang nagpapalusot. O kaya ayaw na talaga, umaayaw na, ayaw nang sumimba, ayaw nang magpaturo, ayaw nang magpaayos sa Panginoon. O baka isa ka dyan sa gusto mo maging sheepdog? Disclaimer lang po baka merong sabi niya, Brother Deo, ang tinuro sa Bible, kinumpara tayo sa mga tupa, hindi sa aso. Ito po ay illustration lang. Kasi maganda po yung function ng sheepdog dito. Yun yung gusto nating ipaintindi. Yun yung gusto ni Lord na malaman natin. Isa ka ba sa mga sheepdog na tumutulong sa Panginoon para i-share yung pananampalataya mo at makatulong ka para yung mga kakilala mo ay hindi maparawara, maging katulad ng tupa na tumatakas? Amen po ba? Andiyan pa ba tayo? Okay. Now, ang tanong, sino dito ang kontrabida na gusto maging bida? Sino dito feeling mo kontrabida ka pero this time gusto mo maging bida? Plugging po. Kung meron po dito na meron ka mga kapitbahay, kamag-anak, mahal sa buhay, na gusto mong makarinig ng salita ng Diyos. Gusto mo maligtas din sila katulad mo. Pero invite ka ng invite, hindi pumupunta. Hindi nakakarating dito. Meron po tayong outreach team na willing mag-reach out sa mga lugar. Amen po ba? Ulitin ko po. Meron po tayong outreach team na willing mag-reach out. Baka ikaw ay may puso na gusto mo yung mga kapitbahay mo, kamag-anak mo, kakilala mo, ay makarinig din. Baka sakali mataniman ng salita ng Diyos. Baka sakali maligtas. Kung gusto mo, nandiyan po ang outreach team, magsabi ka lang po. Kami po ay pupunta, kami ang magsasalita. Amen po ba? Dito po tayo magtatapos. Ang mistulang kontrabida ay magiging daan para maging bida si Lord sa buhay ng iba. Ulitin po natin. Kung ikaw feeling mo kontrabida ka dahil sa pananampalataya mo, basta hindi ka nagkakasala, tandaan mo, yan ay magiging daan para ang bida or para maging bida si Lord sa buhay ng iba. Si Lord po ay bida na sa buhay natin. Amen po ba? Pero maraming iba, hindi iniintindi yung salita niya. Wala silang pakialam. Kung gusto mo na si Lord ay makilala nila at maging bida rin si Lord sa buhay nila, yung pagiging kontrabida na yan, gamitin mo yan, hindi sa masama, sa kabutihan. Huwag kang tumigil na i-share ang good news. Huwag kang tumigil na ikuwento yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Ganun lang po kasimple. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Sige po, tumayo po tayo, palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Let us continue to worship the Lord today. Right now, we just lift our hands as we surrender our lives once again to our Lord God. Lord, here we are. Here we are surrendering our hearts, our minds to you. You are the Master, the Ruler, the Sovereign King of Kings. You are the Savior, the Servant, the Fount of endless grace. You are the Lion of Judah, the Lamb who made a way. Your name is Jesus.
You are the Lion of Judah, the Lamb who made a way. Your name is Jesus. Your name is Jesus. You are the Master, the ruler, the sovereign King of kings. You are the Savior, the servant, the founder of endless grace. You are the Lion of Judah, the Lamb who made a way. Your name is Jesus. Your name is Jesus. What's his name? Your name is Jesus. We stand in awe at the mention of your name. Mighty in power, gentle in grace. Here we bow at the wonder of your ways. Infinite glory, tender embrace. We stand in awe at the mention of your name. Mighty in power, gentle in grace. Here we bow at the wonder of your ways. Infinite glory, tender embrace. We say, we stand in awe at the mention of your name. Mighty in power, gentle in grace. Here we bow at the wonder of your ways. Infinite glory, tender embrace. Oh, how great is your name. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, kung meron man dito, nababurden ka, kasi malapit nang bumalik si Lord, maraming mapapahamak. Kung meron dito nabiburden ka kasi yung magulang mo, hindi pa nakakilala kay Lord, yung kapatid mo, yung mga mahal mo sa buhay, mga anak mo, ilapit mo kay Lord yan. Tutulungan ka ng Panginoon. Kung di mo kayang magsalita, gagamit siya ng ibang tao para yung mga mahal mo sa buhay na alam mong mapapahamak, sila rin ay magkaroon ng kaligtasan na katulad mo. Hallelujah, Panginoon. Salamat po sa umaga na to, Lord. Itinuro mo sa amin, Panginoon, na kahit kami, Panginoon, paminsan nagmimistulang kontrabida sa buhay ng iba. Dahil sa kakapilit namin, Lord, na yung pagkakakilala namin sa iyo, yung pagkakaligtas mo sa amin, oh God, ay maikwento, mai-share din namin sa iba para sila din maligtas. Panginoon, tulungan mo kami, oh God. Lord, comfort our hearts, Panginoon. Gamitin mo kami, Lord. At kung hindi namin kaya talaga, Lord, gumamit ka ng ibang tao. Para, Lord, yung mga mahal namin sa buhay, makakilala rin sa iyo. Lord, wag mo silang hayaang mapahamak. Oh God, gusto namin magkakasama kami sa finals. Magkakasama kaming aakyat, papunta dyan sa kaharian mo, oh God. Panginoon, maawa ka sa mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan namin. Kaya mo makilala ka rin nila, oh God. Huwag mo silang mahayaang maiwan, oh God. Hallelujah. Salamat sa itinuro mo, Panginoon. Lord, na ang salita mo, mas gusto naming nakakasakit, oh God, para each and every time kami po ay matatauhan, each and every time kami po ay maaayos mo, oh God. Thank you, Lord. Taas natin ang ating mga kamay. Panginoon, salamat sa umaga na to, Lord. Lord, we are blessed dahil sa salita mo, oh God. Lord, kami ay pinalakas mo na naman sa umaga na to, oh God. At Lord, yung aming natutunan, Panginoon, hayaan mo ito ay lumago, Panginoon, magbunga sa aming mga puso. Ng Panginoon, ito po ay may apply namin sa aming buhay, oh God. Kung meron man dito, may sakit ka, may mahal ka sa buhay na may sakit, in the name of Jesus, ngayong umaga na to, maniwala ka lang yung sakit na yan, pagagalingin ng Diyos.
In the name of Jesus. God is our great healer, oh God. Hallelujah. Hallelujah. By His stripes we are healed. Yang sakit na yan sa pangalan ni Jesus. Pagagalingin ng Diyos yan. Hallelujah. Hallelujah. Gumaling ka, sakit ka. Mawala kang sakit ka. Umalis ka sa katawan na yan. In the name of Jesus. Hallelujah. Kung meron man dito, may problema ka sa pananalapi. Matagal mo na yung pinapadalangin sa Panginoon. Umasa kasi mula sa araw na to. Panginoon, free us. Yung mga meron dito, Lord, bigyan mo ng breakthrough sa pananalapi, oh God. Panginoon, Ikaw ang hari at may-ari ng lahat, Panginoon. At Lord, naniniwala kami, Lord. Kami ay paparanasin mo, Lord, na maging magandang buhay habang nandito kami sa lupa at sumusunod sa iyo, oh God. Kung meron man dito, sira ang pamilya mo, wasak ang pamilya mo, hindi kayo magkaintindihan, nag-aaway-aaway kayo. Sa pangalan ni Jesus, sa umaga na to, yung pag-aaway niyo na yan, unti-unti, inaayos ng Panginoon. Maniwala at magtiwala ka lang, kumapit ka sa Diyos. Aayusin ng Diyos yung buhay ng pamilya nyo. Hallelujah, Lord. Sa umaga na to, Lord, ang pangalan mo lang ang mailas.